bagong estasyon ng LRT1 inaasahang magbubukas na sa Burr month. So, timing, di ba? Ito ang Redemptorist, Asia World o tinatawag na PTEX, MIA, Ninoy Aquino at Dr. Santos stations. Tinatayang 50,000 na pasahero kada araw ang madadagdag sa LRT1. Phase 1 pa lang ito. Meron pa pong Phase 2 and Phase 3. So, hahaba pa po yan. So, mas mahaba lang sa Baclaran. Ganun ba? Mas Pag ganun, ano? Yeah. Oo. Actually, from ano siya, from Baclaran sa Pasay po yan, di ba? To Dr. Santos Station, dun po sa Parañaque City. Extension. Oo, Phase 1 pa lang po yan. Ay, winner. At least mas madali na bumiyahe. Phase 1 kasi hanggang Cavite na daw, di ba? Kung tutusin. Yeah. Ito actually yung details. Yung second phase po, Las Piñas Station and Zapote Station. Tapos yung third phase and last phase po ay dun sa Niog Station. Yan. Samantalang dati, nung pumapasok po ako ng medisina dun sa Dalasan sa Cavite, binabiyahe ko yun eh. Bus? Kapag pinapayagan ako magdala ng kotse, okay lang. Doon naman ako nakatira eh. Diba? Pero pag yung alam ko na merong review na kailangan ko pumunta doon, minsan, walang kotse. So, magko-commit ako. Alam ko sa Zapote ako mag-aantay. Hindi, from Baclaran or Zapote ka maghihintay ng sakyan going to Dasmariñas, Cavite. So, yan. Ano yan? Jeep? May bus. Saka na uso yung FX. Diba? Oh, yeah. Oo. Pero dati pahirapan ba o hindi naman masyado? Ayos lang, sakto lang. Oo. Parang ano naman. Back Kaya lang day, hindi siya madalas. Parang maghihintay ka lang na. Pero ano naman. Pero kasi ngayon matao na rin sa Cavite. Matao. Diba? Kasi ang lapit sa Manila, yung ibang mga kababayan natin na naghahanap ng mas murang tirahan, dun sila sa Cavite bumibili ng bahay. Tapos marami. Balikan sila Manila, Cavite, ganon. Manila, Cavite. So ngayon, pag nagawa yan, mas madali. Kasi, syempre, kung maayos naman yung train system natin, di mag-train na lang Very tayo. good. Why Less not? cars on the road sana, mga kapatid.